Ang aming topic po ngayon ay tungkol sa piso 1972 and 1974. Marami po nagtatanong sa amin kung magkano po ang ganitong coins. Ito po yung pinakamarami nagtatanong po sa amin. Pero bago po natin sagutin yung presyo, kung magkano ang halaga ng bawat isa neto, pag-aralan po muna natin kung ano itong pisong 1972 to 1974. Itong piso 1972 at 1974, ito po, 1972 at 1974. Mapapansin po natin sa kanyang obverse, ito po ay coat of arms of the Philippines. May nakalagay po diyang lettering na Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral, 1972 at 1974. Sa reverse naman, makikita natin yung head ni Jose Rizal. Yan. Tsaka yung lettering na piso at yung pangalan ni Jose Rizal. Yung gilid naman nito ay reeded. Mapapansin niyo reeded. Guhit-guhit. Yan. May papansin niyo yung... Marami nagtatanong sa amin kung magkano ang presyo nito. Ito yung pinaka-common na point sa lahat. Yung piso, year 1972, ito yung pinakamaraming ginawa. Ito ay may mintage o yung bilang ng ginawa na 121,821,000 piraso. Ganon siya karami, kaya common siya. Madali siyang mahanap. Ito. Yung year 1974 naman ay may mintage o yung bilang ng dami niya ay 65,002,178. Ang reference ko po dito ay sa nomista.com. Yun po ang reference ko sa mintage. Ito po, itong piso na to ay gawa sa nickel brass. Hindi po siya gawa sa silver o gawa sa ginto. Ito po ay gawa sa nickel brass. 70% na copper o 70% na tanso, 18% na zinc, at 12% na nickel. Wala po itong halong ginto or walang halong silver. Malaki lang po ito, pero ito po ay common point. Ang presyo po na ito sa ngayon, ng presyo ng 1972 at 1974, ito po yung nakikita nyo ay mga circulated condition. Ibig sabihin, umikot na po sa kamay ng iba't ibang mga tao. Mapapansin nyo naman po yung iba, ito po, may mga damage na. Ang normal na value nito, yung pinaka nasa katotohanang halaga ay naglalaro sa 2 pesos hanggang 5 piso. Swerte na po kung may bibili ng 10 piso kada peraso. Pero kadalasan po nabibili nito ay 2 pesos hanggang 5 pesos. Sa mga circulated condition. Meron naman pong piso 1972 na yung ganito po. Medyo marintab pa. 1972 tsaka 1974. Mapapansin na po pagkakaiba ng circulated sa uncirculated. Yung circulated condition, mapapansin nyo po medyo madumi na po. Tsaka yung iba may mga damage na. Yung iba corroded na rin.
Yung uncirculated condition, nandyan pa po yung kintab niya, yung luster. Tsaka, kumigas-gas man po, bihira lang po. Ito po siya, 1972. Piso 1972, uncirculated condition, tsaka piso 1974, uncirculated condition. Ito naman po ay nabibili hanggang 100 pesos kada piraso. Pinakamababa po nito ay 20 pesos. Pag may nakita po kaming mga 20 pesos, swerte na po yun. Pero kadalasan, nasa 100 pesos po nabibili ito kada piraso. Yung uncirculated condition po yung medyo makintab pa siya. Walang gas-gas halos. Meron pa pong isang ganito, yung 1974 proof set. Ang proof set naman po ng 1974 ay 10,000 peraso lang po ang ginawa. Wala po kaming hawak sa ngayon nito, pero papayta po namin yung reference ng proof set ng 1974 proof set. Ang aming reference po ay galing sa numismatic.ph. Ito, mapapansin nyo po itong proof set. Ang proof set po na tinatawag ay isang set ng mga points na iisa lang ang taon, pero iba't iba po ang denomination. Ito po ay proof set. Nandiyan po yung 1 centimo, 10 centimo, 5 centimo, 25 centimo, 50 centimo, at yung piso. Ito po yung piso. Parang ang itsura po nan ay napakakintab po, parang salamin. Ang presyo naman po ng ganyang set ay naglalaro sa 1,700 to 2,000 pesos. Pero kadalasan po, nabibili po ito ng 1,700, lalo na sa mga option o kaya yung mga sale. Ito po yung proof set. Medyo mahal po ito kasi proof po ito 10,000 peraso lang po yung piso Sersal na year 1974. Ito po siya. Proof na proof. Proof po yung tinatawag na. Tawag po dyan proof, yung parang salamin po. Mirror like. Yung proof set naman po, nakalagay po yan sa acrylic case. Tsaka kompleto yung set niyan. Sa isang set po, umaabot po yan ng hanggang 2,000 pesos. Pero, ang pinaka-realidad na presyo niyan ay nasa 1,700 pesos. Yung 6 na po yan, 6 na teraso po yan, nasa acrylic case. Pero yung mga ganito pong circulated condition, ito po ay nasa 2 pesos to 5 pesos. Swerte na lang po kung may bibili po ng 10 pesos kada isa. May mga nakikita po akong vlog. Umaabot po ito sa libo-libo. Mga ganito circulated condition. Yun po ay walang patotohanan kasi ito po, kadalasan sa aming mga kolektor, pinang-previs lang po ito. Libre lang po ito. Binibigay po ito ng libre. Halos lahat po ng kolektor may ganito po. Kaya ito po ay madaling mahanap. Hindi po siya hard to find. Tapos, ito po ay hindi silver. Ang coin pong ito ay hindi silver. Hindi ring gold. Ito po ay gawa sa nickel brass. 70% copper, 18% zinc, 12% nickel. Ito po ay common coin. Kadalasan po, hindi po ito binibili kasi madami pong ganito. Tapos halos lahat po ng mga kolektor ay meron na po neto. Meron din pong bumibili neto na per kilo. Sa ngayon po, may nakikita pa ako nagtitinda ng mga ganito na 200 pesos per kilo. Scrap value. Pero sa mga ganito po, may bumibili pa rin po ng halagang 2 pesos to 5 pesos.
Sa mga uncirculated condition naman po, yung mga ganito po, mapapansin nyo yung maingtab pa, 1974, 1972, hanggang 100 pesos kada piraso. Siya binibenta. Pero kung kami po ang bibili nito, hindi po kami bibili nito. Dahil madali lang po namin itong mahanap. Ito po. Tsaka marami na po kami nito sa aming collection. Yung presyo pong binigay namin sa inyo, reference lang po iyon. Reference. Ito pong madaming ito. Binili namin to dati pa. Halagang 5 piso po kada piraso namin binili to dati. Nasa 1,000 pieces po ito dati. Yung iba, ibinigay na po namin sa ibang kolektor. Nasa 1,000 pieces. Yung iba naman po, tinahalo po nila sa semento, sa poste, sa pagpapagawa ng bahay. Dahil swerte daw po itong mga ganito. Kaya binibili nila ng bultuhan. Yung iba namang kalahero, binibili yan, ginagawang sing-sing. Hindi ko lang po alam kung magkano po ang presyo nila kapag binili po nila ito. Pero sa amin pong mga kolektor, nasa 2 pesos to 5 pesos po yung mga ganitong circulated condition. Mapapansin nyo naman po yung circulated condition. Sa uncirculated condition naman po, yung ganito, yung nakintab pa, walang gas-gas. Yan po ay 20 pesos. Starting price niyan ay 20 pesos. Swerte ka po kapag may bumili po ng 100 pesos kada isa. Pero may nakikita po kung nakakabenta nito sa 100 pesos. Pero kung gusto nyo na mabilis mabenta, siyempre, kung mas mababa ang presyo nyo, mas maraming bibili. Ito po. Yung proof set po na sinasabi ko kanina, 1,700 pesos po yung pinaka makatotohanan ng presyo nun sa ngayon. Pero meron po ako nakikita hanggang 2,000 pesos na nasa-sold. Ito po. Kung may mga katanungan pa po kayo, sa may ibang points na i-comment lang po para mag-run po namin ang video. Kung may mga points po kayo na gusto nyo malaman na ang presyo, yung pinaka-honest na presyo sa collector market net. Ang collector market po kasi ngayon yung pinagbabasihan namin ng presyo ngayon. Hindi po yung mga PMDS, hindi po yung sa mga YouTube. Ito po yung nasa collector market po sa ngayon. Yung pinaka-matotohanan ng presyo po na nakikita po namin. Yun lang po.